Attorney Salvador Medialdea hindi na makakasama sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Vice President Sara Duterte. British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman kumpiyansang mapapawalang sala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Former Executive Secretary Salvador Medialdea dinala sa ospital matapos na sumama ang pakiramdam ayon sa Philippine Embassy sa the Netherlands. Department of Justice Secretary Crispin Remulla hindi kumbensido na institutional reason ang dahilan ng pagtanggi ng Office of the Solicitor General na ipagtanggol ang gobyerno. Grupong Manibela muling magdaraos ng 3 araw na tigil pasada sa susunod na linggo. At operasyon ng Japan Visa Operation Center sisimulan na sa April 7. Mas mabilis at maginhawang proseso para makakuha ng Japanese visa, ipinangako. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, March 19, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na hindi makakasama si Attorney Harry Roque sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliwanag ni VP Sara, sa ngayon ay hindi pa kasama sa listahan si Attorney Roque, bagaman isa itong ICC accredited lawyer. Ito'y dahil hindi pa anya malinaw ang estado ng pananatili ni Attorney Roque sa the Netherlands. Ayon sa Vice Presidente, nais nilang matutukan ng mga abogado ang kaso ng kanyang ama, habang tututukan naman ni Attorney Roque ang aplikasyon para sa kanyang asylum. Samantala, isang foreign lawyer ang nakatakdang harapin ni VP Sara upang makasama sa defense team ng kanyang ama. Ayon sa Vice Presidente, nais nila na mayroong ICC experience ang mga abogado ng kanyang ama. Dagdag pa ni VP Sara, inaasahan din na magwi-withdraw si dating Executive Secretary Salvador Medialdea sa oras na ma-finalized ang legal team ni former President Duterte. Sa ngayon, ang British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman ang isa sa mga tumatayong abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Kumpiyansa ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman na may malakas na depensa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap nitong kaso sa International Criminal Court o ICC. Sa isang panayam, sinabi ni Kaufman na kampante siya na magkakaroon ng acquittal o mapapawalang sala ang dating Pangulo. Si Kaufman ang tatayon Chief Legal Counsel and Defense Team ni FPRRD. Hindi naman siya nagbigay ng detalye kung sino pa ang ibang abogadong makakasama niya sa paglilitis. Ilang kaalyado ng pamilya Duterte ang nagbigay ng kanilang opinyon sa kasalukuyang sitwasyon kaugnay ng pagkakaaresto at pagkakadetine kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague sa the Netherlands. Anila, malaki ang nakikita nilang dahilan para mapawalang sala ang dating Pangulo at hindi matuloy ang kaso. Narito ang report ni Rosalie Corz. Naninindigan si Attorney Harry Roque na nalabag ang karapatang pantao ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkakaaresto sa kanya sa Pilipinas. Ayon kay Attorney Roque, alinsunod sa mismong Rome Statute ng International Criminal Court o ICC, dapat ay mabigyan ng interim relief for provisional liberty sa lokal na hukuman ang isang akusado bago ito iharap sa ICC, bagay na hindi nangyari sa dating Pangulo. Wala rin anyang warrant of arrest na ipinakita at hindi rin binasa sa dating Pangulo ang kanyang karapatan sa ilalim ng Rome Statute na siyang sinasabing legal na basihan ng pag-aresto. Dahil dito, malinaw anya na kidnapping ang nangyari sa dating Pangulo na ayon kay Roque ay isang sitwasyon na labag sa mismong batas ng ICC. Dahil ito ay sa ICC, dapat sinunod ang probisyon ng Rome Statute. Dapat sinunod yung pagharap PRRD sa lokal na hukuman dahil
Ang dahilan nga na may provision na ganyan para maiwasan yung mga illegal na pamamaraan para mahuli ang isang nasasakdal sa ICC at madala sa harap ng hukuman. So ang Article 59 mismo ay nagsasabi na kinikilala nila na mali ang kidnapping para maging basihan ng jurisdiksyon ng hukuman sa pagkatao ng nasasakdal. Samantala sa isang talakayan kasama si Davao City Mayor Baste Duterte, ipinaliwanag ng mga abogadong sina Attorney Rigal Oliva at Attorney Dina Tolentino Fuentes ang ilang sitwasyon na posibleng ikadismiss ng kaso laban sa dating Pangulo. Millions of people died in Ukraine because of his attack. So, kana siya, that can be crimes against humanity, but I really don't understand Asa Dapita ang crimes against humanity and murder also. Yes. Murder should be premeditated. There should be Yes. motive. Where is premeditation here? But he is not even a principal. Correct. Exactly. Ang indirectly lang siya gi-charge. So the prosecution will have to prove that one, the crimes were committed. Two, there were victims. Three, some people killed these persons. And four, that President Duterte was the one who ordered the killings. Now, I do not really know how they're going to do that. Ayon kay Attorney Fuentes, sa Setyembre pa malalaman kung mai-establish ang jurisdiction ng ICC sa kaso ng dating Pangulo. Ngunit bago talakayin ito, kailangan munang patunayan na tama at legal ang proseso ng pag-aresto na dinaanan ni dating Pangulong Duterte at kung mapatunayang mali, maaaring hindi na matuloy ang kaso. Pero, ang problema is the way he was offered. First, he was served the warrant of arrest. Number two, how he was offered to the ICC. These are jurisdictional problems already. And that can be the first question. Because if you cannot pass on how you were arrested, how the warrant of arrest was served, then that case can automatically be dismissed. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinugod sa ospital sa The Hague, Netherlands si dating Executive Secretary Salvador Medialdea matapos na dumalaw kahapon kay former President Rodrigo Duterte sa loob ng ICC Detention Center. Ayon kay Senator Robin Padilla na nasa Netherlands din, maaaring bumigay na sa sobrang pagod ang katawan ni Attorney Medialdea dahil na rin sa sunod-sunod na mga pangyayari. Narito ang report ni Joan Nano. Sa isang larawan na ibinahagi ni Senator Robin Padilla sa kanyang Facebook page, bandang alas 5 ng hapon kahapon oras sa Pilipinas, makikita si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na nakaupo sa wheelchair. Kapansin-pansin sa kanyang muka na tila may iniinda ito. Kaugnay nito naglabas ng opisyal na pahayag ang Philippine Embassy sa the Netherlands kung saan kinumpirma nito na isinakay sa ambulansya at dinala sa isang ospital sa The Hague si Attorney Medialdea. Ayon sa embahada, muling nagtungo sa ICC Detention Facility si Medialdea bandang alas 8:55 ng umaga kahapon oras sa the Netherlands para sana dalawin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit matapos na mag-register sa reception counter, bigla na lamang sumama ang pakiramdam nito. Agad namang humingi ng atensyong medikal ang embassy official na kasama ni Medialdea na nagpunta sa detention center. Mabilis na dumating ang ambulansya kung saan isinakay ang abogado at isinugod sa isang ospital kung saan siya ginamot. Kasama umano ni Medialdea sa ospital ang isa sa kanyang malapit na kamag-anak. Sa Facebook Live kagabi ni Senator Robin Padilla na kasama ring nagtungo sa the Netherlands. Sinabi nito na maaaring bumigay ang pangangatawan ni Attorney Medialdea, bunsod na rin ng matinding pagod dahil sa magkakasunod na pangyayari mula nang arestuin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro po medyo kahit na sinong kaibigan, maapektuhan ka. Yan, ganyan po siguro ang nangyari kay Ines. Tinamaan na rin ng, siyempre, yung nangyari kay Mayo. Bumaba na din yung adrenaline niya. Siyempre, may adrenaline yan. Yung mga bilis po ng mga pangyayari. Unti-unti kang sisingilin ng ano yan ng katawan mo. Pagod mo, hindi natutulog. Wala pong tulog todits. Kailangan po kumilos, mabilis ang mga kilos nila.
Ayon pa kay Senator Padilla, nagpapahinga na sa ospital si former ES Meljaldea at binabantay nito ng kanyang brother-in-law. Sana maging mabuti na si ES. Umalis naman po ako doon. Siya po yung nagpapahinga. Maayos. Umalit na po yung brother-in-law niya. Ang nandun. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itinanggi ng Malacanang na may political persecution ng kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ito ay matapos na ihayag ng abogado ang plano nitong paghahain ng aplikasyon para sa asylum sa the Netherlands. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Para sa Malacanang, hindi biktima ng political persecution sa Pilipinas si Attorney Harry Roque. Ginawa nito ang statement matapos ihayag ng abogado na plano niyang mag-apply ng asylum sa the Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, ang dapat na ipaliwanag ni Roque ay ang mga ebidensyang nakalap laban sa kanya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK kaugnay ng kontrobersya sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? So wala po tayo nakikitang political persecution. Harapin na lang po niya ang kaso niya po dito. Mas maganda po yan para maipakita niya sa taong bayan na wala po talaga siyang kasalanan. Mariin namang itinanggi ni Attorney Roque na tinatakasan niya ang mga isyong ibinabato sa kanya sa Pilipinas. May arrest at detention order laban sa kanya ang House Quadruple Committee o Quadcom dahil sa hindi nito pakikipagtulungan sa investigasyon kaugnay ng illegal pogos. Subalit ayon kay Attorney Roque, hindi siya makauuwi ng bansa dahil miyembro siya ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa umano siya sa magtatanggol sa dating Pangulo sa kinakaharap nitong kaso sa International Criminal Court o ICC. Ulitin ko po ha, fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Wala po akong ginawang krimen na naging basihan para sa pag-issue ng warrant of arrest ng lehislatura. I cannot come home. I have to defend my president as a member of the List Council of the ICC at The Hague. May mga requirement para sa application ng asylum sa the Netherlands batay sa Dutch government. Ito ay kung nakararanas ng matinding banta ang applicant dahil sa persecution sa bansang pinanggalingan, bunsod ng lahi, relihiyon, national o political opinion o pagiging kabilang ng applicant sa isang particular na social group. Maaari ring mag-apply ang nakararanas ng matinding banta dahil sa death penalty o execution, torture at iba pang hindi makataong pagtrato. O kaya naman ay dahil ang aplikante ay biktima ng karahasan dahil sa nangyayaring armed conflict sa bansang pinanggalingan. Samantala, tinuligsa ng Makabayan Bloc ang plano ni Attorney Roque na mag-apply ng asylum. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi naman biktima ng political persecution si Roque. Mars, umuwi ka na rito at harapin mo yung yung mga tinatanong ng Quadcom dito at i-clear mo yung sarili mo muna dito, no, bago ka mag-abuga-abogado kay dating Presidente Duterte. Dagdag pa nito, haharangin nila ang planong paghingi ni Roque ng asylum sa the Netherlands sa pamamagitan ng Quadcom. Pangunahin natin yung pagharang, no, through the Quadcom na harangan itong pagsisik ni Harry Roque ng asylum doon sa Netherlands kasi doon sa mga batayan na dapat niya munang sagutin yung mga issues na nakapending sa Quadcom. Ito ay iproproseso ng Quadcom at dadaan ito rin sa channel, no, sa proper channel kasi alam naman natin pwede itong maging government to government ang magiging channel nito. Giit naman ni Senate President Francis Escudero, karapatan nitong mag-apply ng asylum, subalit nasa desisyon ng pamahalaan ng the Netherlands kung pagbibigyan ito o hindi. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Planong magsagawa ng pagdinig ng House Quadruple Committee upang talakayin ang status ng arrest order
kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, aalamin din nila ang estado ng mga kaso nito na nakasampa sa Department of Justice. Sa ngayon, wala pa ring request para kanselahin ang passport ni Roque. Wala pa because, it will have to go through the process. Ibig sabihin, I think cases have been filed with the DOJ. Pending pa yun eh. Kasama siya rin sa charges that were filed against former Mayor Guo and that corporation. Kasama siya ron. Pero I don't think na file na yun sa korte. It's still with the Department of Justice. Yun nga, once it's filed in the court, that's the time the court can issue an order concerning the passport or the immigration status of Mr. Harry Roque. Nagbigay na ng sagot para sa panig ng gobyerno ang Department of Justice patungkol sa habeas corpus petitions na inihain sa Korte Suprema ng magkakapatid na Duterte. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, na isumite na nila sa Korte Suprema ang kanilang sagot noong Lunes. Tumanggi na ang kalihim na idetalye ang naging sagot sa petisyon. Ngunit sapat na umano ito para maresolba ng Korte Suprema ang issue. Hayaan na natin, yung dokumentong binigay namin, sapat na yon para sagutin yung mga sinabi nila sa korte. Hindi na maibabalik pa sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa Department of Justice. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na sumasailalim na sa proceedings ng International Criminal Court ang dating Pangulo. It's there. Ando na siya. Tsaka sabi niya naman haharapin niya yung charges. I think that he has repeated that to all of us. Lahat tayong Pilipino, narinig natin na sinabi sa atin ni dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya, kahit sa ICC. Kaya yun na yun, ando na siya. Ayon pa sa kalihim, ngayong nasa The Hague na si Duterte, hindi na anya dapat pang sabayan ang proseso na ginagawa ng ICC. You cannot try the person naman twice for the same act. So iba yung sa ICC, iba yung dito. Iniiwasan natin yun. Hindi natin gusto isabayan. Kasi kung isa ng jurisdiction ang nag-hear ng isang bagay, huwag na natin ulitin. Kasi double jeopardy yun. Hindi makatarungan yun. We just want justice. Iginiit ng Department of Justice na wala ng saysay ang mga petisyon ng magkakapatid na Duterte para maibalik sa bansa ang kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong maisuko sa International Criminal Court o ICC. Mula sa Maynila, ang detalye sa report ni Dante Amento live. Dante, ano ngayon ang hinihiling ng DOJ sa Korte Suprema? Magandang tanghali, Ella. Batay doon sa Consolidated Compliance o sagot ng Department of Justice na isinumite sa Supreme Court kaugnay sa habeas petition ng magkakapatid na Duterte, ay hiniling nila sa kataas-taasang hukuman na ipawalang bisa ang petisyon. Kabilang sa binanggit ng kagawaran, hindi pwedeng pagsamahin ang habeas corpus at ang certiorari sa petisyon. Moot unacademic o wala na rin anyang saysay ang petisyon sapagkat naihain ito nang wala na sa kustudiya ng pamahalaan ng Pilipinas ang dating Pangulo at papunta na sa The Hague, Netherlands. Dagdag pa ng DOJ, ang paglalabas ng isang habeas corpus ay kung ang isang tao ay inaresto ng iligal. Pero sa kaso anya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mayroong warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ang paglipat anya ng kustudiya sa Pangulo sa ICC, ito ang nagpapatunay ng may arrest warrant laban sa kanya. Sa huli, sabi ng DOJ, Ella, ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa Interpol ay hindi pwedeng panghimasukan ng Korte Suprema sapagkat ito ay kwestiyon na may kinalaman sa politika.
Ella, natanong din kanina o sinubukang kuna ng mga tauhan ng media na pahayag si Justice Secretary Crispin Remulla dito ngayon sa kaso ng habeas corpus na kanilang kinakaharap dyan sa Korte Suprema. Subalit tumanggi nang sumagot si Remulla dahil nga sa issue ng sub-judice rule. Ibig sabihin, hindi na kasi pwedeng talakayin lalo na ang merito ng kaso kapag ito ay nasa jurisdiksyon na ng Korte. Yan na ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Desisyon na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung aalisin ako sa pwesto. Ito ang sagot ni Solicitor General Menardo Guevara sa pahayag ng Presidential Communications Office na mag-assess siya ng sarili kung nararapat pang manatili sa pwesto matapos tanggihan na irepresenta ang mga ahensya ng pamahalaan sa Korte Suprema ukol sa inihaing petisyon mula sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa opisyal, tanging ang Pangulo lamang ang may karapatan na magtanggal sa kanya sa posisyon. Pinuri ni Senador Ronald Bato de la Rosa si Solicitor General Menardo Guevara sa pagtanggi nitong katawanin ang pamahalaan sa mga petisyong isinampa ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema. Ayon kay de la Rosa, ito ay pagpapakita ng tamang pagsunod sa batas at pagpigil sa umano'y pang-aabuso ng kasalukuyang administrasyon. Iginiit din ng senador na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas dahil umatras na ang bansa sa Rome Statute. Nanawagan din si de la Rosa sa publiko na huwag magpapalinlang sa mga troll na nagkakalat ng intriga laban sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi kumbensido si Department of Justice Secretary Crispin Remulla sa sinasabing institutional reason na ginawang dahilan ng pagtanggi ng Office of the Solicitor General para ipagtanggol ang gobyerno sa kaso sa Korte Suprema. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, para kay Secretary Remulla, ano ang nakikita niyang dahilan ng pagtanggi ng opisina ng Solicitor General na ipagtanggol ang gobyerno? Magandang tanghali, Ella. Hindi nga naniniwala si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na institutional reason. Yun ngang naging dahilan ng Office of the Solicitor General sa kanilang recusal. Sa isang press conference kanina, sinabi ni Secretary Remulla na personal reason ang dahilan ng pagtanggi nito na ipagtanggol o maging abogado ng bansa. Sinabi pa ni Remulla na hindi nagpaalam o nag-courtesy si Solicitor General Menardo Guevara sa kanya sa gagawin nitong recusal. At ngayong DOJ na ang tatayong abogado ng bansa at ng mga respondent, tiniyak ng DOJ na nakahanda sila sa pagsagot sa habeas corpus petition ng mga magkakapatid na Duterte. Ella, dagdag pa ni Secretary Remulla na handa ang DOJ kung sakaling magkaroon nga ng oral argument patungkol sa naturang petisyon. At yan nga ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Naghahanda na ang puwersa ng Police Regional Office 11 kaugnay sa seguridad na kanilang ipatutupad kaugnay sa inaasahang malawakang protesta na isasagawa ng Duterte supporters kaalinsabay ng kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na March 28. Mula sa Davao City, may report si Gladys Toabi, live. Gladys, ano ang paalala ng pulisya sa mga lalahok dyan sa gagawing rally sa Davao City sa birthday ni dating Pangulong Duterte? Ella, matapos ang sunod-sunod na rally kasunod ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hiling ng Police Regional Office 11 na gawing mapayapa ang pagkilos at tiyakin na hindi ito makaaabala sa trapiko at sa regular na aktibidad ng publiko. Ayon kay PRO 11 spokesperson Major Catherine De La Rey, nakalatag ang security plan ng pulisya sa inaasahang malaking rally sa nalalapit na kaarawan ni dating Pangulong Duterte ngayong March 28. Aniya, magpapadala sila ng sapat na PNP personnel upang tiyakin ang seguridad ng mga tao
at ng lugar kung saan man ito idadao. Ayon kay Major De La Rey, kung ang mga rally ay gagawin lamang sa Freedom Park, ay wala na itong kailangang permit. Ngunit kung sa labas ng Freedom Park ito isasagawa, ay kinakailangan ng mga grupo na mag-secure ng permit, alinsunod na rin sa guidelines ng local government unit kung saan man nila nais gawin ang pagkilos. Ganun pa man, ayon sa pulisya, generally peaceful naman at walang anumang gulo na nangyari sa mga nagdaang rally sa Davao City. At saka lamang sila papasok o mag-i-interfere kung may kaguluhan man. Ella, patuloy ang pagpapakita ng suporta ng mga Davaoeños sa Duterte family, partikular kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan ng pagbisita o pagbabantay sa bahay nito sa Davao City. At ganun din ay tuloy-tuloy ang ginagawang monitoring ng Police Regional Office 11 sa Davao City at ang kanilang pakikipag-ugnayan sa komunidad upang matiyak na walang makapasok na ang anumang grupo o third party na maaring pagsimulan ng anumang gulo kung anuman ang kanilang motibo. Yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Nahaharap sa posibleng contempt at detention order ng Kamara ang 11 social media personalities at vloggers. Ito ay kung hindi pa rin sila haharap sa ikatlong pagdinig ng House Triple Committee na nakatakda sa Biyernes, March 21. Kabilang narito ang dating Presidential Communications Office Chief Attorney Trixie Cruz Angeles. Nagsasagawa ng pagdinig ang TRICOM kaugnay ng lumalalang suliranin sa disinformation at fake news online. Sa kabila ng paulit-ulit na imbitasyon, tumatangging dumalo ang 11 social media personalities kaya naglabas na ng sabpina ang 3 House panels laban sa mga ito. Una namang naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang social media personalities upang questionin kung naaayon ba sa saligang batas ang pagdinig ng House TRICOM. Patuloy ang paghahanda para sa napipintong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, pinangunahan ni House Secretary General Reginald Velasco ang isang ocular inspection sa Senado. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Bumisita sa unang pagkakataon ng opisyal ng House of Representatives sa Senado para sa ocular inspection kaugnay ng nakatakdang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Personal na inspeksyon ni House Secretary General Reginald Velasco ang pasilidad ng Senado. Partikular na rito ang Senate Plenary Hall kung saan isasagawa ang aktual na paglilitis at mga kasangkapan na gagamitin para dito. Isa na rito ang witness stand na dati na rin ginamit sa impeachment trial ng yumaong Supreme Court Chief Justice Renato Corona noong 2012. Tiningnan din ng House official ang kwartong gagamitin ng 11 miyembro ng prosecution team mula sa mababang kapulungan ng Kongreso kabilang ang kanilang mga staff. We're very happy that our request today was accommodated by the House of the Senate, and this is just the beginning of our close coordination and cooperation. No? I think we are one in this mission, no? To see to it that there will be a fair and just trial. No? So we want to ensure that this will happen pretty soon. No? That's why we are getting ready, no? Both. And we're happy to note that even the Senate is already preparing for the trial. No? Tiniyak naman ni Senate Secretary General Renato Bantog Jr. ang kanilang pagtugon kung kailangan pang magdagdag ng kwarto para sa mga prosecutor. Para naman sa defense panel, mayroon na ring tinitingnang kwartong maaaring italaga sa kanila. Maging mga upuan na gagamitin sa impeachment trial room para sa iba pang mga naisaksihan ng aktual na paglilitis ay siniyasat din ng House officials. Ito yung setup as of now. If there'll be refinement siguro in terms of camera placements, because we want to maximize the space available for the prosecution and defense panels, and of course the public also. So we're trying to squeeze in as many seats as we can, but given the limitation of space, we can only do so much. No? Nakatakda ang aktual na paglilitis kay VP Sara Duterte sa July 30 batay sa proposed impeachment calendar na inilabas ni Senate President Francis Chis Escudero. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Samantala, dinirinig ngayon sa Senado ang usapin kaugnay sa pag-amyenda sa Philippine Teachers Professionalization Act o PTPA. Inaasahan tatalakayin dito ang posisyon ng mga kaukulang institusyon kaugnay ng panukala. Mula sa Senado, alamin natin ang update kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang mga napag-usapan sa Senate hearing kaugnay ng amyenda sa PTPA? Ella, dapat bawasan ang mga hadlang para makapasok sa teaching profession o sa pagtuturo sa pamamagitan nga yan ng mga alternative pathways o alternatibong paraan ng pagpasok sa naturang propesyon. Ito ang suhestyon ng isa sa mga institusyon na naimbitahan para sa public hearing ng Senado kaugnay ng panukalang pag-amyenda sa Philippine Teachers Professionalization Act o PTPA. Paliwanag ni Teacher Education Council Executive Director Jenny Hoxon, maraming individual sa ibang propesyon ang maaaring mas may kakayahan o pinakamabuting magturo sa mga mag-aaral. Ngunit dahil sa kawalan ng lisensya para magturo, kinakailangan pang mag-aral muli at mag-take ng 18 units para makakuha ng licensure examination para makapagturo kahit sa basic education. Kaya hindi nakatutugon ang mga ito sa problema ng bansa sa mga learning gaps sa kabila ng pagnanais ng mga ito na makabahagi sa propesyon sa pagtuturo. Nagdudulot anya ito ng kakulangan sa mga kalidad na guro na maaaring makatulong sa mga estudyante. Bunsod nito, sinusuportahan ng naturang institusyon ang direksyon ng Senado sa panukalang amyenda sa batas kaugnay ng PTPA. 31 taon na anila ang batas na ipinatutupad noong 1994, ngunit marami pang hamon kaugnay nito. Bukod dito, may ilang mga guro na nagtuturo ng programa na hindi naman saklaw ng kanilang programa kung saan sila lisensyado. Gaya na lang aniya ng mga matataas na bilang ng mga English majors na nagtuturo ng ibang mga subjects gaya ng TLE, MAPE at iba pa. Sa ngayon, Ella, ay patuloy pa rin ang pagdinig ng Senado kaugnay nga nitong mga licensure exam or pag-amyenda dun sa PTPA. At hinihingi pa rin ang ibang posisyon at ibang suhestyon at komento ng iba pang mga resource persons na naimbitahan sa pagdinig. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Samantala, muli natin balikan ang live report ni Rosalie Coz kaugnay sa isinasagawang pagdinig ng Kamara sa Ghost Beneficiaries ng Senior High School Voucher Program ng DepEd. Yes, Rosalie? Ella, sinilip sa unang bahagi ng pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture ang hindi paggamit ng Learner Information System ng Department of Education o DepEd para ma-monitor ang mga benepisyaryo sa Senior High School Voucher Program. Lumabas sa pagtatanong ni House Committee on Basic Education and Culture, Chairperson Pasig City Representative Roman Romulo na 10% lang ng mga benepisyaryo ang na-monitor ng Private Education Assistance Committee o PEAC sa mga nakalipas na academic years. Kasama ang PEAC ng DepEd sa nagpapatupad ng SHS Voucher Program. Matatanda ang naiulat ang pagkakaroon ng ghost beneficiaries at napaalis ang mahigit 50 pribadong paaralan sa programa dahil dito mula 2021 hanggang 2024. Tumutukoy ang SHS Voucher Program sa tulong na ipinagkakalob ng DepEd sa mga piling senior high school students para makapag-aral sa mga pribadong paaralan dahil nga sa kakulangan ng mga pasilidad at silid-aralan sa mga pampublikong paaralan. Nagkakahalaga ang voucher ng 14 to 22,000 pesos. Ayon naman sa DepEd, wala pang private schools na may Certificate of Recognition para sa senior high school program. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Pinag-aaralan ng Department of Migrant Workers ang pagsasampa ng kaso kaugnay ng nangyaring banggaan ng barko sa North Sea Coast ng England nitong nakaraang linggo. Ito ay matapos sumalpok sa isang oil tanker ang Portuguese container ship na may lulang 9 na Pilipino ang tripulante. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Tinitingnan
Tinitingnan ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW ang posibilidad na kasuhan ang Licensed Manning Agency ng 9 na tripulanteng sakay ng MV Solong container ship na may Portuguese flag. Matapos itong bumangga sa US oil tanker Stena Immaculate nitong March 10 sa baybayin ng North Sea sa England. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, pinag-aaralan ng kagawaran ang umuusad na kaso nito ngayon sa Inglaterra. We're looking into legal ramifications of this. May mga lumalabas na balita na may negligence on the part of the captain. So we're carefully looking into this, and definitely legal action will be forthcoming if our lawyers do find na talagang kailangan magsampa ng kaso. Samantala, nakauwi na kahapon, March 18, mula London, ang 8 sa 9 na tripulante. Habang patuloy naman ang nakikipag-ugnayan ng DMW sa pamilya ng isang nawawalang Filipino seaman. Sa unang pahayag na nilabas ang DMW, huli itong namataan sa unang bahagi o bow ng barko na siyang nasunog pagkatapos ng pagsabog. We have reached out to the family of the missing seafarer and assured the spouse, the wife, of our full assistance. Of course, the family had also requested for full anonymity and privacy at this stage, given na may epekto ito sa buhay ng kanilang pang-araw-araw nilang buhay. Siniguro naman ng DMW na makakatanggap ng financial assistance mula sa kanila ang mga nadamay na seafarer na tinatayang nasa 75,000 pesos bukod pa sa mga tulong na galing sa ibang ahensya ng pamahalaan. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng medical evacuation o MEDEVAC ang Philippine Coast Guard para sa isang tripulante ng MV Bulk Tirreno noong March 15, 2025. Agad na nagpadala ng MEDEVAC team ang BRP Malapascua matapos makatanggap ng tawag mula sa Coast Guard District Palawan o CGD-PAL tungkol sa insidente. Nailigtas si Roldan Dementoy Celo, isang Filipino crew member na nagtamo ng amputated at necrotic na sugat sa kaliwang kamay dahil sa aksidente sa mooring winch. Matapos bigyan ng paunang lunas, isinakay ito sa ambulansya at agad na dinala sa pinakamalapit na ospital para sa karagdagang gamutan. Nagbabala ang Bureau of Immigration kaugnay ng pagtaas ng kaso ng mga Pilipinong biktima ng human trafficking na lumalabas ng bansa gamit ang iligal na ruta. 3 Pilipino na na-recruit para maging love scammers sa Cambodia ang nakauwi kamakailan na nakaranas ng pang-aabuso sa kanilang mga employer. Napag-alamang umalis sila ng bansa sakay ng maliit na bangka mula Holosulu patungong Sabah, Malaysia, kung saan tinatakan ng pekeng Philippine Departure Stamp ang kanilang mga pasaporte. Binigyan diin ni BI Commissioner Joel Anthony Viado na mahalaga ang pakikiisa ng mga lokal na pamahalaan sa pagbabantay sa mga lugar na ginagamit bilang iligal na ruta upang mapigilan ang ganitong modus. Para sa mas mabilis at maginhawang proseso ng pagkuha ng Japanese visa, magbubukas na ang Japan Visa Application Center o JVAC simula April 7, 2025. Tatanggap ito ng aplikasyon mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Parañaque, Makati at Quezon City at hanggang alas 12 ng tanghali naman sa Cebu at Davao. Simula sa nasabing petsa, hindi natatanggap ng aplikasyon ng mga dating accredited agencies, ngunit maaari pa rin kunin sa mga ito ang passport ng mga nag-a-apply bago ang April 6. Ngayong araw, March 19, ay bubuksan na rin ang online appointment para sa mga nais magpareserba ng schedule. Para sa mga katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa helpdesk sa pamamagitan ng email sa info.japanphp@vfshelpline o helpline.com. Patuloy na pinalalakas ng Department of Migrant Workers ang kanilang programa upang mapalawak ang employment opportunities para sa mga Pilipino sa iba't ibang bansa. Ayon sa ahensya, magbubukas ang bansang Croatia ng libu-libong job order para sa mga hotel worker sa susunod na buwan.
Ang detalye sa report ni Jed Naresina. Panibagong oportunidad para makapagtrabaho abroad. Ito ang maaaring abangan ng mga naghahanap ng trabaho sa susunod na buwan. Ayon sa Department of Migrant Workers, magbubukas ang bansang Croatia ng mga trabaho sa hotel simula Abril hanggang Mayo ngayong taon. Ayon kay DMW Undersecretary P.Y. Kaunan, pagkakataon ito sa mga Pinoy worker na umuwi galing Lebanon at Israel na makapagtrabaho muli sa ibang bansa. Doon sa mga nabalita nating signing, isahin ko na yung sa Croatia, magbi-bring about to ng isang government-to-government program para sa, ang unang-una ay hotel workers. Ang unang pasabi sa amin ay around 3,500 ang pangunang job order through the government-to-government program na no placement fee. Dagdag pa ni Yusek Kaunan, para sa mga nagbabalak mag-apply, kagandahan ngayon na hindi kailangan ng language training. Magtungo lamang sa tanggapan ng DMW o kaya sa Government-to-Government Placement Bureau ng ahensya upang matulungan sa pag-a-apply. Malaking bagay din aniya ang pagkakaroon ng experience sa trabaho upang madaling matanggap. Aabot sa 1,000 euros o katumbas ng halos 62,000 pesos pataas ang sweldo ng hotel workers sa Croatia, partikular na ang housekeepers, cleaners at iba pa. Samantala, kasama sa target ng DMW ngayong taon ay mapalawig pa ang pagkakaroon ng country-exclusive job fairs. Lalo pa at maraming job seeker ang nagpakita ng kanilang interes sa mga naunang inorganisa ng ahensya. Papunta na rin kami doon sa paggagawa ng mga country-exclusive job fairs. Nauna kami with Japan at ginawa namin yung sa Hungary na nagkaroon ng halos 3,000 na participants. At ngayon, niluluto naman namin dahil sa naging interes ng ating mga kababayan, i-anunsyo na lang namin, magkakaroon kami ng Finland Exclusive Job Fair. Patuloy ang pagpapalakas ng Department of Migrant Workers sa bilateral labor relations sa ibang bansa upang makapagbukas ng iba't ibang oportunidad sa mga Pilipinong naghahangad magtrabaho abroad. Jed Naresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Babawasan ng Department of Education ng halos 57% ang mga dokumentong kailangan sagutan ng mga public school teacher mula sa dating 174 school forms. 5 na lamang ang magiging regular na requirement habang may karagdagang 31 forms para sa ancillary tasks at 39 forms para sa teaching-related assignments depende sa workload. Magpapatupad din ang DepEd ng Data Management Framework upang ma-standardize ang pangalap ng datos sa mga paaralan at alisin ang mga hindi na kailangan dokumento. Bukod dito, magpapadala rin ang DepEd ng 7,062 na administrative support staff sa mga pampublikong paaralan upang tuluyang maalis ang mga non-teaching tasks ng mga guro. Muli na namang magdaraos ng nationwide transport strike ang Grupo Manibela sa susunod na linggo, kaugnay pa rin sa kanilang hinaing ukol sa Public Transport Modernization Program. Ayon sa grupo, isasagawa nila ang tigil pasada mula March 24 hanggang March 26. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano ba itong ipinoprotesta pa rin ng Manibela laban sa PTMP? Ela, inakusahan nga ng leader ng transport group na Manibela na si Mar Balbuena na nagsisinungaling ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay Balbuena, sinabi kasi ng LTFRB na nasa halos 90% na yung mga nagpa-consolidate na public utility vehicle sa buong bansa. Pero sa isang panayam daw kahapon, sinabi naman ni Secretary Dizon ng Department of Transportation na sa katotohanan ay nasa higit 40% pa lang yung talagang mga nagpa-consolidate. Dahil nga dyan, inanunsyo ngayon ng Manibela na magsasagawa sila ng 3 araw na transport strike
sa March 24 hanggang March 26, araw ng Lunes hanggang Miyerkules. Ayon sa Transport Group na nasa 150,000 hanggang 180,000 na mga tsuper at operator sa buong bansa ang inaasahan nilang makikisa sa kanila. Pinagpaplanuhan pa kung muli silang magsasagawa ng pagtitipon sa Menjola sa Maynila para doon magsagawa ng programa. Ayon pa sa Manibela, plano nilang magsampa ng kaso sa Ombudsman dahil sa umano'y panluloko ng LTFRB sa datos ng consolidation na nakapaloob sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Partikular nakakasuhan si LTFRB Chairman Chofilo Guadis III at mga regional directors ng LTFRB. Ang panawagan nila ng grupo kay Transportation Secretary Vince Dizon ay alisin sa kanyang trabaho na jeep na nahuli dahil expired na ang kanilang mga prangkisa. Ito'y dahil sa hindi nila pagsali sa consolidation noon pang bago mag-deadline ng April 2024. Ela, sa ngayong kinukuhanan pa natin ng pahayag ang DOTR at ang LTFRB kaugnay nga nitong planong transport strike ng transport group na Manibela. Pero dun sa naunang pahayag ni Secretary Dizon, sinabi niya na meron pang dapat ayusin sa implementasyon ng PTMP at plano niya ngang kausapin yung mga tsuper at yung mga operator ng mga pampublikong transportasyon na sa ngayon ayon sa Manibela ay hindi pa sila nagkakausap ng DOTR. Sa ngayon, yan muna ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Pinangunahan ngayong araw ng Department of Health at UNICEF ang isang mahalagang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa kalsada. Tatalakayin sa 2025 Road Safety Summit ang lumalalang bilang ng aksidente sa lansangan, partikular na sa mga kabataan. Ang detalye sa report ni Jed Naresina, live. Jed, ano ang inilatag na hakbang ng DOH at UNICEF upang masolusyonan ang pagtaas ng mga aksidente sa kalsada? Ella, ayon sa DOH, ang kanilang pangunahing estratehiyang ginagawa ay yung pagpapalakas ng multi-sectoral collaboration sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, local government units at civil society organizations upang makabuo sama-sama polisiya pagdating sa road safety. Tampok sa summit ang plenary session na tatalakay sa pandaigdigan at pambansang datos ng road safety, pati na rin ang Philippine Road Safety Action Plan. Kasama rito ang pagpapalakas ng Department of Health sa trauma care centers sa mga ospital at iba pang pasilidad pangkalusugan upang mas mapabilis ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga biktima. Kasabay nito, ipatutupad din ang trauma registry sa lahat ng health facilities upang magkaroon ng real-time monitoring ng mga insidente at masigurong data-driven ang mga isasagawang kasama ngayong araw sa 2025 Road Safety Summit ang best practices upang mapalakas ang proteksyon sa mga tinatawag na vulnerable road users tulad ng mga kabataan, matatanda at turista. Sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga insidente ng aksidente sa kalsada, lalong nagiging mahalaga ang sama-samang aksyon upang maprotektahan ang kaligtasan ng publiko, lalo na ng mga bata. Layunin ng nasabing summit na mapagtuunan ng pansin ang pagtaas ng bilang ng mga batang nabibiktima ng aksidente sa kalsada, na kinikilala rin bilang isang seryosong issue sa pampublikong kalusugan. Road crashes are preventable. Every injury averted, every life saved is a testament to the effectiveness of evidence-based strategies and collective action. Road safety is not just a public health issue. It is essential for sustainable development of the country. Safe roads allow our children to go to school, to play, and access healthcare without fear. They strengthen economies, reduce hospital burdens, and build stronger communities.
Bukod kay DOH Secretary Teodora Herbosa, inaasahang daduluhan ito ng mga pangunahing opisyal ng gobyerno at iba pang kinatawan mula sa World Health Organization at UNICEF. Ella, binigyang diin kanina ni DOH Secretary Teodora Herbosa yung kahalagahan nga ng pagpapalakas ng mga road safety information sa bansa dahil maraming mga kabataan yung na-aksidente o naitatala nila sa bansa. Kaya importante na bukod dun sa mga kasalukuyang batas na meron tayo ay mapaigting pa yung pagpapatupad ng mga ito. Yan muna update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Sinamantala ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan ang maaliwalas na panahon para sa paglilinis sa mga baradong kanal sa National Road sa MacArthur Highway sa Bulacan. Pinaghahandaan na kasi ng kagawaran ang posibilidad na pagkakaroon ng pagbaha kung sasapit ang panahon ng tag-ulan. Makibalita tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, ano ang ginagawang paraan ng DPWH para malinis ang MacArthur Highway? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon nga ay tuloy-tuloy nga itong ginagawang paghuhukay dun sa mga baradong mga kanal dito sa, particular sa MacArthur Highway, dito sa Bulacan ng Department of Public Works and Highway para masolusyonan nga yung problema sa baha sa probinsya. Tuloy-tuloy ngayon ang isinasagawang paglilinis at paghuhukay sa mga baradong kanal sa National Road sa MacArthur Highway. Sa Bulacan 1st District, sakop nito ang mga bayan ng Giginto, Balagtas, Bulacan, Kalumpit, Plaridel, Bustos at siyudad ng Baliwag at Malolos. Suma total ay may total length ito na 144.54 kilometers. Ayon kay Jaime Hernandez, Officer in Charge Maintenance Section ng 1st District ng Bulacan DPWH, prioridad nilang linisin ay mga lugar na bumabagal ang pag-subside ng tubig. Ginagamitan naman nila ito ng backhoe at loader ang mga baradong drainage, maalis lang ang maraming nagkalat na basura na malaki ang epekto sa pagbaha sa MacArthur Highway. Yun ang problema natin. From time to time ang nakukuha natin, maraming plastic, maraming talagang dumi. Hindi lang yung mga buhangin, marami sa mga plastic, minsan bote ng Bukod sa drainage canal, kasama rin sa nililinis ng DPWH ay ang mga waterways sa tulay. Samantala ayon sa DPWH, ito ang ginagawa nilang paghahanda bago sumapit ang tag-ulan para maiwasan ang maaaring maging problema lalo na sa panahong may kalamidad sa probinsya. At yan mo ng ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Para sa unang quarter ng taong 2025, muling nagdaos ng mass blood donation ng Members Church of God International sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa abroad. At sa Baguio City, ilan sa mga kababayan natin ang nakiisa sa pagbabahagi ng kanilang dugo upang makatulong sa mga nangangailangan. Mula sa Baguio City, naroroon ang ating kasama na si Grace Doctolero live. Grace, ano na ang latest sa isinasagawang MCGI mass blood donation dyan sa Baguio? Yes, Ella, magandang tanghali. Dito sa Baguio City ay nakahigit 50 bags na ang naipon natin o nakolekta sa mga blood donors natin dito sa Baguio City at patuloy pa rin ang pagdating ng ating mga blood donors dito sa lugar. Nakiisa ang Members Church of God International Benguet Chapter sa mass blood donation activity na ginanap sa Baguio City Coordinating Center ngayong araw ng Miyerkules, March 19, 2025. Ang naturang aktibidad ay isinagawa ng Members Church of God International sa pakikipagtulungan sa Baguio General Hospital and Medical Center. Nakiisa rin sa aktibidad ang mga residente na mula pa sa bayan ng La Trinidad at Tuba Benguet at iba pang volunteers.
Ang aktibidad ay kaugnay sa pagdiriwang ng Grand Fiesta ng Diyos na layunin nito na makalikom ng sapat na supply ng dugo para magamit ng ating mga kababayan na may malubhang karamdaman at nangangailangan ng dugo upang madugtungan ang kanilang buhay. Ayon kay Cora Diaz, ang Blood Bank Supervisor ng Baguio General Hospital and Medical Center, sa isang araw madalas ay nakapaglalabas sila ng 50 bags ng dugo para sa mga pasyente na nangangailangan, kabilang na dito ang mga pasyenteng may sakit ng dengue, mga dinadialysis, cancer patients, mga nanganganak na kailangan ng dugo, na aksidente at iba pa. Every day we need at least 50 donors. Usually kasi, since tayo ay malaking hospital, nandyan ang dialysis center, marami tayong pasyente na nagda-dialysis na constantly needing blood. Ang Members Church of God International ay kaisa ng komunidad upang makatulong sa ating mga kababayan at makapaghatid ng iba't ibang serbisyo publiko na makakatulong sa ating mga kababayan. Ayon kay Dr. Patricia Joyce Medrano, ang Medical Officer 4 ng Donor Center ng BGHMC, malaking tulong ang ginagawang regular na mass blood donation ng MCGI. So kami po personally from BGH, very thankful kami sa MCGI kasi ang dami po nung pasok ng mga blood donors. Tapos talagang frequently sila nagdo-donate. So hindi lang ngayon, madalas silang nagdo-donate. Yun po kasi ang importante na advocacy ng mga tao, yung palagi silang nagdo-donate. Sa ngayon nga, Ella, ay patuloy pa rin ang pagdating ng mga volunteers at masaya sila na sila ay makatutulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng dugo. Sa ngayon ay mahigit 6 na po yung blood donors o blood bags na nakolekta ng ating blood bank ng Baguio General Hospital and Medical Center na malaking tulong sa ating mga kababayan, lalo na dito sa Baguio City. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit, Kapitulo 119, versikulo 47, na nagsasabi, "At ako'y maaaliw sa iyong mga utos na aking iniibig." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.